mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o taas ng mga gusali, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa kapwa. At kahit gaano pa man kahirap ang ating pinagmulan, ay maaaring maging binhi tayo ng pag-asa. Ang syudad ay isang malaking konkreto na gawa sa semento at salamin. Naglalabas ito ng tuloy-tuloy na mainit na singaw, amoy alikabok, usok ng tambutso at ang mahina ngunit nagtatagal na amoy ng gutom. Sa lilim ng matatayog na gusali, doon nakatira ang batang si Kael. Ang kanyang tahanan ay gawa sa pinagtagpi-tagping karton at lumang dyaryo. Ngunit para sa kanya, yun na ang mundo. 7 taong gulang pa lang siya, ngunit sa bawat kislap ng kanyang mga mata ay may dalang kakaibang lambing. Parang mga bituin na ayaw sumuko sa dilim. Tuwing gabi, habang nakahiga siya at nakatingala sa mga ilaw ng syudad na parang mga bituing bumaba sa lupa, iniisip niya na baka balang araw may isang kamay na aabot sa kanya. Mainit, maamo, at handang magturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tahanan. At sa ilalim ng malamig na anino ng syudad, unti-unting umuusbong ang isang tahimik na damdamin. Ang pag-ibig ng isang batang pusong natutong maniwala sa liwanag, kahit pa siya ay isinilang na sa gitna ng dilim. Ang kanyang ina, payat at maputla na parang anino sa ilaw ng dapit hapon, ay yumuko sa kanya at mahina nitong sinabi, "Kael, anak, maging isang buto ka. Itanim mo ang sarili mo kahit sa pinakamaliit na siwang, basta naaabot ng araw." Kasunod noon ay inubo ito ng sunod-sunod. Upo na parang dahang-dahang ninanakaw ang kanyang hininga. Hanggang sa tuluyang tumahimik ang lahat. Naiwan si Kael, gising sa gitna ng katahimikan. Yakap ang mga salitang parang panaginip na unti-unting lumulubog sa hangin. At mula noon, sa tuwing sisilip ang araw sa pagitan ng mga gusali, maririnig niya sa isip ang tinig ng kanyang ina. Paalala na kahit sa pusod ng syudad, may mga pusong marunong pa ring sumibol. Tuwing umaga, nagigising si Kael sa init ng araw, habang ang langit ay nagiging kulay kahel at ginto. Siya naman ay tahimik na bumabangon mula sa kanyang kartong higaan. Para sa kanya, ang umaga ay hindi simula ng panibagong pag-asa. Isa lamang itong paalala na kailangan na naman niyang mabuhay. Lumalakad siya sa mga eskinita ng syudad na kabisado na niya parang sariling palad. Ang bawat pader na may lamat, bawat basurahan na maaaring may laman, doon niya hinahanap ang mga tira-tirang prutas, tinapay o kahit anumang pwedeng kainin. Alam na niya ang tunog ng bawat yapak, ang mabilis at matigas na hakbang ng mga walang pakialam, at ang mabagal at nag-aalangan ng mga may kaunting awa. Araw-araw natututunan niyang maging maliit, maging anino lang sa tabi ng kalsada. Minsan, kailangan niyang maglaho upang hindi mapansin. Pero minsan, kailangan magpakita. Kahit pa ang kapalit ay isang malamig na tingin o isang barya na walang kasamang ngiti. Isang gabi ng taglamig, mas malamig kaysa sa mga nauna, ay ginising si Kael ng humahapding hangin at kumakalam na sikmura. Nakayakap siya sa sarili. Sinusubukang pigilan ang panginginig nang biglang may lumapit na babae. May suot itong sari na kulay itim at may ngiti sa labi na parang liwanag sa dilim.
Tahimik itong yumuko at iniabot sa kanya ang kalahating kinain na roti. Mainit pa, amoy mantika at pag-asa. Dahang-dahang tinanggap iyon ni Kael. Halos takot siyang hawakan. Baka maglaho lang tulad ng panaginip. Nilasap niya ang unang kagat. Malambot, maalat, masarap. Para sa kanya, iyon ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Ngunit habang kumakain siya, napansin niya ang ilang bata sa di kalayuan. Nakasalampak sa malamig na semento. Yakap-yakap ang mga tuhod, nanginginig sa gutom. Huminga siya ng malalim. At kahit sumakit ang dibdib niya sa ginaw, hinati niya ang tinapay. Lumapit siya sa isang batang halos sing edad niya at iniabot ang kalahati. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. At sa titig na yon, may kung anong liwanag na sumiklab sa puso ni Kael. Hindi iyon apoy ng gutom o awa, kundi isang muting alab ng kaputihan. Madalas, si Kael ay tahimik lang na nakaupo sa gilid ng palengke. Pinapanood ang paggalaw ng syudad na parang isang buhay na nilalang. Dumaraan ang malalaking truck, puno ng mga kalakal, at maya-maya ay babalik na walang laman. Naririnig niya ang tawaran ng mga tindera, ang sigawan ng mga kargador, at nakikita niya ang mga pagkaing itinatapon. Mga prutas na bahagyang bulok, mga tinapay na hindi nabenta, habang sa tabi lang may mga batang gutom na gutom. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa nararamdaman niya noon, pero alam niyang may mali. Habang ang iba ay abala sa pagtitinda at pagbili, siya ay nakatingin lang, nagmamasid. Parang may mga linya sa kanyang isip na nagdudugtong-dugtong sa bawat eksena. Ang pag-aaksaya, ang gutom, ang ingay ng kalakalan. Sa murang isipan, nakita niya ang syudad bilang isang malaking makina. Malakas, masigla, ngunit sirang-sira sa loob. At sa gitna ng lahat ng yon, may maliit na kislap sa kanyang puso. Isang di maipaliwanag na pagnanais. Paano kung may paraan para ayusin ito? At doon sa gitna ng ingay at amoy ng palengke, tahimik na ipinanganak sa isip ng batang si Kael ang unang binhi ng pangarap. Lumipas ang mga taon na parang dumaraan lang ang hangin. Walang kaarawan, walang espesyal na araw, tanging mga palad niyang tumitigas at isip niyang lalong tumatalas ang palatandaan ng panahon. Sa edad na 12, hindi na lang si Kael basta batang palaboy. May trabaho na siya sa palengke bilang tagapag-utos ni Old Man Christian. Isang matandang tindero ng prutas na medyo magaspang magsalita, pero may mabuting loob. Araw-araw, pitpit niya ang mabibigat na kahon ng prutas. Naglilinis ng pwesto at tumutulong sa mga mamimili. Habang ginagawa niya ang mga ito, tahimik siyang nakikinig. Naririnig niya ang mga usapan ng mga tindera tungkol sa mga sirang prutas, mga huling dating na delivery, at ang gulo ng kalakalan sa syudad. Hindi man niya lubos na naiintindihan noon, alam niyang bawat kwento ay may aral. At sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang unti-unting unawain kung paano gumagalaw ang mundo sa paligid niya. Napansin ni Old Man Christian na matalino si Kael. Tahimik pero mapanuri. Kaya minsan, iniiwan niya para rito ang mga lumang pahayagan na nakabalot sa mga prutas. Sa una, ginagamit lang ni Kael ang mga iyon bilang pantakip sa lamig. Pero kalaunan ay nagsimula siyang matutong magbasa. Tuwing gabi, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, isa-isang pinagdugtong ni Kael ang mga letra, hanggang maging mga salita.
at kalaunan mga pangungusap. Dahan-dahang bumukas sa kanya ang mundo. At sa bawat pahina ng pahayagan ay parang pinto sa bagong kaalaman. Pinabasa niya ang lahat. Mga salita, mga kwento, kahit ang mga patalastas. Isang gabi, nabasa niya ang tungkol sa isang logistics software na ginagawa sa isang malayong bansa. Hindi niya lubos na naintindihan ang mga salita. Pero ang idea ay malinaw. Isang sistema para ayusin ang paggalaw ng mga produkto. Bawasan ang basura at pagduktungin ang mga tao ng mas maayos. Habang binabasa iyon, naalala ni Kael ang mga basurang pagkain sa palengke, ang gutom ng mga bata at ang magulong kalakalan ng syudad. Parang biglang nagkabit-kabit ang lahat sa isip niya. At sa gabing iyon, may bagong pangarap na umuspong sa puso ng batang minsang walang direksyon. Ang pangarap na balang araw, siya mismo ang mag-aayos sa sirang makina ng syudad. Nagsimula siyang mag-alok ng tulong sa mga tindera at mamimili. Maghatid ng mga prutas, gulay, o kahit maliit na kargamento sa iba't ibang parte ng palengke. Wala siyang kariton, pero mas mabilis siya at tiwala ang mga tao sa kanya. Hindi siya kailanman naliligaw, hindi rin nagnanakaw. Sa loob ng ilang buwan, naging kilala siya bilang ang batang laging maaasahan. Mas mabilis siya kaysa sa mga matatandang kargador. Mas mura pa. At habang patuloy siyang nagtatrabaho, bawat baryang ibinabayad sa kanya ay itinabi niya. Sa ilalim ng isang lumang bato, may nakatago siyang yupi-yuping lata. Doon niya inilalagay ang kanyang ipon. Piso man o 5 sentimos. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, binubuksan niya ito saglit. Tinitingnan ang laman at muling itinatago. Sa bawat tunog ng baryang tumatama sa loob, pakiramdam niya ay unti-unting nabubuo ang kanyang kinabukasan. Dumating din ang mga araw na mabigat para kay Kael. May mga pagkakataong hindi siya binabayaran, o kaya'y nababasa ng ulan ang mga prutas na dapat sana'y kikita siya. Minsan, pakiramdam niya ay sobrang bigat ng lahat. Ang gutom, ang pagod, at ang pangarap na tila napakalayo. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, nakasilong siya sa ilalim ng butas na tolda. Basang-basa siya, giniginaw at hawak-hawak ang kanyang lata ng ipon, na ngayon ay tila napakagaan. Napatingin siya sa mga ilaw ng syudad na kumikislap sa gitna ng ulan. At sandaling naramdaman niyang parang wala ng saysay ang lahat. Pero habang nakatingin siya sa dilim, naalala niya ang isang gabi noon. Ang mainit na routine na ibinahagi niya at ang mga mata ng batang nagpasalamat. Naalala niya ang tinig ng kanyang ina. Mahina, ngunit buo. Maging isang buto ka, Kael ko. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang kanyang luha. Hindi siya susuko. Hindi siya hahayaang lamunin ng gutom o ng kawalan ng pag-asa. Sa gabing yon, sa gitna ng ulan, muli niyang ipinangako sa sarili na itatanim niya ang sarili niya, kahit sa pinakamaliit na siwang ng liwanag. Pagsapit ng edad na 18, nakapag-ipon si Kael ng kaunting pera at nakilala na rin sa paligid bilang isang maaasahang tagapagdala. Sa wakas, nakabili siya ng lumang 3 gulong na cargo scooter. Umuugong. Minsan pa nga ay halos bumibigay. Pero sapat para simulan ang bago niyang negosyo. Pinangalanan niya itong Beacon Roads.
Kumuha siya ng 2 kabataang kagaya niya noon. Dating palaboy. Walang masyadong pagkakataon sa buhay. Binigyan niya sila ng tamang sahod at respeto. Bagay na bihirang maranasan ng mga tulad nila. Araw-araw, pinaplano ni Kael ang mga ruta gamit lamang ang isang luma at punit-mutit na mapa ng syudad. Kabisa niya kung saan mabilis ang daan, kung anong oras mabigat ang trapiko, at kung anong kanto ang may inaayos na kalsada. Sa bawat ikot ng gulong, unti-unting gumaganda ang takbo ng Beacon Roads. At higit sa lahat, ang direksyon ng buhay ni Kael. Ang kakaibang paraan ni Kael sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo ang nagpaangat sa Beacon Roads. Marunong siyang magbasa ng takbo ng syudad. Alam niya kung kailan sisikip ang daan, kung saan uulan, at kung aling ruta ang pinakamabilis kahit walang mapa o app. Bago pa man maging uso ang mga salitang tulad ng big data, ginagamit na niya ito sa pamamagitan ng obserbasyon at karanasan. Dahil dito, laging maayos at nasa oras ang mga delivery niya. Hindi lang siya basta naghahatid ng kalakal. Naghahatid siya ng tiwala. Kaya't hindi nagtagal, napansin siya ng mas malalaking negosyo. Natuwa sila sa kanyang pagiging maagap, maaasahan, at sa abot kayang singil ng Beacon Roads. At unti-unting lumago ang pangarap ni Kael. Kasabay ng pag-angat ni Kael, ay dumating din ang panganib. Napansin siya ng malalaking kartel na matagal nang may kontrol sa paghahatid sa syudad. Para sa kanila, si Kael ay isang banta. Una, mga pahiwatig lang ng babala. Sumunod, mga pagbabanta. At di kalaunan, mga insidenteng naglalayong takutin siya. Pero hindi siya umatras. Pinangalagaan niya ang kanyang mga tauhan at pinili pa ring magpatuloy. Mas mabilis, mas maayos, at mas patas kaysa sa iba. Sa halip na matakot, ginamit niya ang tagumpay bilang gasolina. Unti-unting nagpalaki siya ng operasyon. Mula sa mga scooter ay nakabili siya ng ilang van. Sa gabi, nag-aaral siya gamit ang mga lumang librong nakuha sa basurahan tungkol sa negosyo, ekonomiya at teknolohiya. Isang araw, may nahanap siyang lumang computer. Sira-sira pero gumagana. Tinuruan niya ang sariling mag-code. Inililipat sa programa ang mga ruta at kaalamang dati ay nasa isip lang niya. Mula sa simpleng Beacon Roads, ipinanganak ang Nessus Logistics. Isang makabagong kumpanya na kayang ikonekta ang bawat kanto ng syudad sa paraang hindi pa nagagawa ni Numan. Mabilis na lumipas ang mga taon. At ang minsang batang namumulot ng tirang pagkain ay ngayon nasa tuktok na ng mundo. Ang Nexus Logistics ay lumago ng husto. Mula sa maliit na operasyon sa kanto, tungo sa isang higanteng kumpanya na kinilala sa buong bansa. Ang pangalan ni Kael ay naging simbolo ng sipag, talino at pagbabago. Sa edad na 38, hindi na siya ang payat at marungis na batang dati naglalakad sa ulan. Siya na ngayon ang nakaupo sa mga boardroom na may salaming salansan. Kausap ang mga investor at opisyal. Pinapakinggan ng mga mamamahayag na tila hindi makapaniwala sa kanyang pinagmulan. Ngunit sa bawat tagumpay, may mga sandaling nananahimik siya sa kanyang opisina. Tanaw ang syudad sa ibaba. Ang parehong syudad na minsang tinatawag niyang tahanan at kalaban. At sa ilalim ng lahat ng tagumpay, naroon pa rin ang alaala ng batang si Kael. May latak ng pagod at isang tanong na hindi pa rin nawawala. Ito na ba talaga ang dulo ng pag-akyat? Nakatira na ngayon si Kael sa isang marangyang penthouse
nang tila nakabitin sa ulap. Malayo sa ingay at kaguluhan ng syudad sa ibaba. Sa bawat sulok ng kanyang tahanan ay naroon ang kinang ng tagumpay. Mga salaming dingding, mamahaling muebles, at tanawing abot hanggang karagatan. Mayroon siyang mga pinatahing suit, mga kotse na kasing kinis ng salamin, at mga hapunang puno ng alak at mamahaling pagkain. Ngunit kahit gaano kasarap ang inihaw na steak sa harap niya, hindi nito matabunan ang alaala ng kalahating roti na minsang ibinahagi niya sa ibang batang gutom. At sa bawat hakbang niya sa malambot na carpet, minsan ay naaalala pa rin niya ang malamig, mamasamasang simento ng kanyang kabataan. Ang lugar kung saan unang tumubo ang kanyang pangarap. Natuklasan ni Kael na ang yaman ay may kasamang kakaibang kalungkutan. Habang mas mataas ang kanyang narating, mas lalo niyang naramdaman ang pag-iisa. Ngunit sa halip na lamunin siya nito, pinili niyang gawing dahilan ang lahat ng pinagdaanan. Itinatag niya ang Mother Whisper Foundation. Ipinangalanan sa tanging bulong ng pag-asa mula sa kanyang ina. Layunin nito na mawala ang gutom ng mga bata at magbigay ng edukasyon sa mga batang lansangan. Nagpatayo siya ng mga urban farm para may sariling pagkain ang mga komunidad. Nagtayo ng mga community center na may libreng internet at mga aklatan. At nagpondo ng mga programa sa pagsasanay sa trabaho. Sa bawat proyekto, para bang muling itinatanim ni Kael ang sarili niya. Hindi na sa ilalim ng araw, kundi sa puso ng mga batang tulad ng dati niyang sarili. Isang malamig, ngunit maaliwalas na umaga ng taglagas. Nakatayo si Kael sa balkonahe ng kanyang penthouse. Hawak ang tasa ng mainit na kape na siya mismo ang nagtimpla. Mula roon, tanaw niya ang malawak na syudad. Isang pinaghalong luma at bago, parang tela ng mga alaala at pagbabago. Napatingin siya sa mga eskenita na minsang naging larangan ng kanyang kabataan. Ngayon, mas makinis na yon, mas maliwanag, salamat sa mga proyekto ng kanyang pundasyon. Doon, kung saan dati ay may lumang bodega, nakatayo na ngayon ang isang paaralan. Puno ng halakhakan at bagong pag-asa. Sa tabi nito, may maliit na parke. Dating tapunan ng basura, ngayon ay tahanan ng mga batang tumatakbo at nagtatawanan. Mga batang hindi na kailangang maghati sa isang pirasong roti para maramdaman ang init ng kabutihan. Muling kumislap sa isip ni Kael ang isang alaala. Ang mabait at pagod na mga mata ng kanyang ina. At ang munting pag-asang iniwan nito sa kanya bago tuluyang nawala. Naalala rin niya ang batang pinaghati-hatian niya ng roti. At ang maraming mukha ng mga batang tulad nila noon, mga matang puno ng tahimik na paghihirap at mga pangarap na halos nakalimutan. Minsan, naglalakad si Kael sa mga lansangan. Hindi sakay ng kanyang mamahaling kotse, kundi tahimik kasama ng mga ordinaryong tao. Hinanap niya ang mga lugar kung saan siya minsang nabuhay. Nang makarating siya sa dating palengke, ngayon ay maayos at masiglang sentro, napansin niya ang isang batang lalaki. Marahil 9 o 10 taong gulang. Nagkaayos ng tumpok ng pahayagan. Matatalas ang mga mata nito. Mapagmasid, gaya ng kanya noon. Huminto si Kael at ngumiti. Hindi siya nag-abot ng pera, kundi isang taos-pusong ngiti. Masipag ka, sabi niya. Patuloy mong panoorin ang syudad. Marami kang matututunan. Tumango ang bata. May munting kislap ng kuryosidad sa mga mata.
At sa sandaling iyon, nakadama si Kael ng malalim na koneksyon. Isang tulay sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng bagong simula ng iba. Naisip ni Kael na ang tunay na kayamanan ay hindi ang matataas na gusali o ang dami ng pera sa bangko. Ang kayamanan ay nasa halakhak ng mga bata sa mga paaralang tinutulungan niyang itayo. Sa ngiti ng mga magulang na may marangal na trabaho. At sa pag-asang hindi na muling magugutom ang ibang bata tulad niya. Naalala niya ang boses ng kanyang ina. Maging isang buto ka, Kael ko. Ngayon, nauunawaan na niya. Hindi iyon tungkol sa pag-ipon, kundi tungkol sa paglago at paghahasik ng kabutihan sa mundo. Itinanim ni Kael ang kanyang sarili sa pinakamahirap na lupa. Ang buhay na puno ng gutom at pagsubok. Inalagaan niya ang kanyang pangarap. At sa paglipas ng panahon, bumangon siya. Ngayon, ang kanyang bunga ng tagumpay ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa maraming iba pa na patuloy pa rin naghahanap ng liwanag sa gitna ng syudad. Si Kael, na minsang kumain ng alikabok at gutom, ay natagpuan ang tunay na layunin. Hindi sa pag-ipon ng yaman, kundi sa pagpapalaganap ng pag-asa. At doon sa katahimikan ng kanyang puso, natagpuan niya ang ganap na kaganapan. Ang kayamanang hindi nawawala dahil ito ay galing sa kabutihan.